Morning, morning. Yes, ma'am. Oh, saan yung dalaga mo? Ay nako, hindi raw kaya dahil ang daming gagawin sa eskwelahan, ang dami daw project. Ah, ganun. Sayang naman. Akala ko dito siya mag-aalmusal eh. Hindi nga daw. Kaya nga. Ay. Bakit? Sakit. Sakit ngipin mo? Ito yata yung sasabi ni Doc Cynthia na impacted na wisdom tooth. Impacted wisdom to. Ano? Ito yung kapag ang ipin mo sa ibang direksyon tumubo. Ayun nga eh. Noon ba, di ba sinabi ko na sa'yo yun, ipabunot mo na. Hindi ko alam na sasakit eh. O ano, sasamahan kita kay Doc Cynthia. Hindi na, okay lang. Kaya ko pa naman eh. Anong kaya? Titiisin mo yan? Hindi naman titiisin, tsaka baliwala. Si Doc Cynthia nasa Europe. Next month pababalik. O di ibang dentista. Ayoko, gusto ko kay Doc. Bakit? Kasi maganda siya? Sexy siya? Hindi yun. Gusto ko kay Doc kasi magaan yung kamay. Hindi, hintayin ko na lang. Titoy. Oo, kaya ko naman eh. Hindi naman masakit eh. Masakit ano? Hindi. Inuman mo na ito malamig. Malamig. Hindi na. Sir, yung deck po natin para sa Cebu Project, na-send ko na po sa client. Sige. Follow up mo bukas para sa feedback. Ay, sir, nakausap ko na rin po yung marketing natin. Nagre-request lang po sila na sana mag-meeting this afternoon. Meeting. Okay, sige. Nag-confirm na rin po pala si Mr. Serrano para sa meeting natin bukas. So, pa-ready mo na lang yung kontrata. Okay po. Sir, okay lang po kayo? Ano ko eh. Yung wisdom tooth ko, kumikirot, parang impacted yata. Ay, sobrang sakit nga po yan, sir. Yeah, you should probably get that checked by a dentist. Nung nag-video call lang ako doon sa dentista ko, nagreseta muna ng gamot para daw magbawasan yung sakit. Pero buti nakakapag-work pa kayo, sir. Kasi nung ako ang nagkaroon ng wisdom tooth, isang linggo akong hindi nakakain, napakasakit. Ay, ako nga, hindi ako nakatulog nung nagkaganyan ako eh. Sobrang sakit. Buti nga kayo, yung pagkain at pagtulog lang yung problema nyo eh. Eh ako, hindi ako makapag-isip ng maayos nung nagkaroon ako ng wisdom tooth. Impacted din eh. Impacted. Baka impacto. Uy! Huwag ka naman magayang pisngi mo. Magharap na kasi tayo ng ibang klinik. Huwag mo nang hintayin si Doc Cynthia. Okay lang. Kausap na kami. Naresetahan niya na ako ng gamot para sa kirot. Wala yan, okay yan. Bukas lang, wala na to. Galing na to. Talaga ba? Ito eh. Okay. Huwag ka na munang pumasok, ha? Magpa-check up ka na kasi. Ako maghahanap nung maayos na dental clinic. Makakakawa na yung nagkakayanan ngayon. May kukumakang bill. Ha? Parang bill yung sinasabi ni tatay. Naku, Bill. Pinong problema mo yung bill? Ang dami mong pera? Hindi, Gil. Gil. Bill? Gil. Gil. Deal! Kay Mr. Serrano? Gil, Uunahin mo pa talaga yon? Naku, Pis, takot lang yung magpabunot. Kilala kita, Pis. Yung bata pa tayo, ganyan ka na. Uy, hindi ako kakaka. At ang masyara, hindi kay ka na, hanggang hindi ako nakakaka. I-type mo na nga lang. Type mo na lang. Ay, ma'am, may naisip po ako para hindi mahirapan si Sir. Ano? Kukuha lang ako ng tali. Tapos kabit natin sa pinto? Ay, ang galing mo. Doon na nga lang kayo dalawa, pasasaktin niyo pa yung ulo ni Sir Lalo. Dito na, dito na. Ano ka ngayon? Ganyan? Ay, ano? Hello po. Andito, aba? Hindi na busy sa school? Busy pa din po. Minute ko po kasi si Kuya Roxy. Kinuha po kasi namin siyang consultant para sa isang project namin. Kaya naisip ako dumaan dito. Tay, ano po yan? Ka?
Yung wisdom tooth nito, nagka-impeksyon, namamaga, ayan, hirap magsalita. Ay, nako. Naku, pabunot niyo na po yan, Tay. Oo nga po, Tito. Balita ko sa ganyan, pag mas tumatagal, mas lumalala eh. Kaya, Ako. ay, teka lang, paano pala yan? Di ba kukunin mong guest speaker si Tito sa ano nyo dapat, program nyo? Guest speaker? Bakit? May project po kasi kami para sa isang subject namin. Kailangan po namin buong ng symposium, kaya naisip po namin na si Tata yung kunin na guest speaker. Kaya ko kasi akong netmaker. The project ni Carina. Magkakaroon sa anak ngayon kumayang net. 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 Sir, sorry po. Hindi po namin maintindihan. Kaya. Ay, okay sir. Kami na po bahala sa deck para sa talk po ninyo. Eh, sir, paano po kayo makakapagbigay ng speech? Kaso sir, may isa pa po tayong problema. Papunta na po si Mr. Serrano. Kailangan niya daw kayo makausap kasi may mahalaga kayong pag-uusapan bago niya pirmahan yung kontrata. Alam niyo sir, ganito na lang. Kami na lang po muna ang bahala. Oo, wag po muna kayo magsalita. Tapos, kung meron kayong gusto sabihin, i-send nyo na lang po sa GC natin. Opo. Ako na lang ang magpe-present. Kaya natin to. Dapat naman ikaw. Si Janice na. Eh, wag na kayong mag-away. Lahat tayo magpe-present. Sabi sa'yo. Ito na ka. Yeah, mga. Ho? Sir, pati po kayo pumasok. Hello po, Mr. Serrano. Opo. Opo kayo. Mr. Serrano, kami na lang po muna ang magpe-present. Hindi lang po makasalita si Sir Pepito ngayon. Pero kapag may gusto po siyang idagdag, isasend niya lang po sa akin. Lakarin mo kasi ngayon. Ano nangyari? Tinatanong po niya kung ano daw pong nangyari. Dahil wala rin pong boses ngayon si Sir. Namaos po siya after niyang lagnatin ng ilang araw. Salamat na para kayo nakapunta na kayo dito. Sabi po ni Sir, masayang-masaya daw po siya sa pre-present niyo. Excited na po siya makatrabaho kayo. Nagpapasalamat din si Sir na finally may kontrata na tayo and start pa lang daw ito ng isang masayang partnership. Bye-bye! Ingat po! Pitch, tapos yung meeting niya? Oo, kakatapos lang. Ba't ka nandito? Hindi, sasamahan ko sa clinic. Magpapabunot daw eh. O, tara. Sabi ni Sir, magaan ba daw yung kamay ng dentistang nahanap mo? Of course. Sabi ni Sir, bakit daw po kayo ang sumasagot? Ako lang naman nag-introduce ng dentista yung kay Patrick. Hindi, be. Tinulungan ako ni Tommy. Kilala doon ng mga sikat yun. Hindi mo ba nabalitaan yung pangalan nun? Dr. Ralph de las Alas. Talagang popular yung dentista na yan. He is the dentist of the stars. He gives a lot of celebrities their smiles. Parang ayaw na daw ni Sir. What? Why? Wala kang tiwala kay Dr. Ralph? Ay, teka sir, huwag na po kayo mag-type. Alam ko na po sasabihin mo. Ano?
Kay Dr. Ralph, may tiwala po siya. Pero sa inyo daw, wala. Hi! Si Pipito Manuluto, we have an appointment, ha? Upo na lang kami. Okay, tawagin mo si Doc. Have a seat, have a seat. Buti naman pumayag ka, Pitch. Actually, ako hindi naman ako bumubulot sa iyo eh. Si Dr. RFD. Hindi mo siya nakilala pero he's very nice, very kind, saka madaling kausapin. Oh, hi Doc. Hi Doc. Hello. Have a seat, have a seat. Have a seat. Mr. Manaloto, Yes, Pipito Manuluto, I'm Patrick. I've been wanting to meet you for a long time. Buti na lang at tinulungan ako nitong si Toming makilala ka. Doc, ang ganda ng clinic niyo. Maraming salamat. We take part in this clinic. Our clinic is equipped with the latest facilities, may mga CBCT scan kami. Of course, international ang standards ng mga dental services namin dito. So you can assure that you are in very good hands. Just the best, just the best. Ano daw, Pitch? Sige, ihahanda ko lang yung mga papers ha. May mga ipapasign na ako sa inyo. Doc, ano daw yung ipapasay niyo? Oh, hindi ba nasabi ni Tommy sa'yo? Kinukuha ko si Pipito na maging ambassador ng klinik ko. Yeah, I told you that. Diba? I told you that. Doc. Pwede na lang gawin siya kagad. Can you see him? Just check him really quickly. Of course, let's go. Pasakit ang ngipin niya eh. So, operatory room tayo. Let's go. Tapang mo, Pitch, ah. Samantala nung bata tayo, makakita ka lang ng dentista, tumatakbo ka na. Pero sigurado ako ngayon, kakabahan ka. Makakita ka ng injection, pakimatayin ka. Noon pa yan, iba nga. Nakakata. Hi, Pipito. Oh, we'll do an x-ray first, ha? Periodical x-ray gagawin natin ito. Okay. Para makita natin kung gaano kalala ng infection. At kapag ready ka na, isa-sedate na kita. Okay. Patrick! Patrick? Patrick! Patrick? Okay na ba siya? Are you okay? Doc, okay ako. Kasi natatakot lang ako para kay Pitch. Huwag kasi magpabunot yan. Ano, Doc? Pwede na bang bunutan ng wisdom tooth si Pipito ngayon? Hindi eh. Ha? Mas makakabuti kung ipagpaliban natin to. I would suggest, pahupain muna natin ang pamamaga. Kasi siguradong masasaktan siya pag pinilit natin bunutin ngayon. Paano may ano ko bukas eh. Mag-speaker ko dyan sa anak ko. Pitch. Ano raw? Teka, Doc. Doc, kasi magsasalita daw siya sa eskwela ng anak niya eh. Oh, okay. Okay, don't worry. I'll prescribe medications for swelling and pain relief. Alam ko may tinitake ka ng gamot, pero itataas ko ang dosage noon para kahit papaano bukas, humupa ng pamamaga. Salamat, Doc. Okay. By the way, I'm sorry to ask this. Okay na ba tayo on the rate that we proposed? Doc, anong rate? Kami na lang ni Doc mag-uusap tungkol doon. Ha? Babalikan ka namin. Baka mas stress itong si Pipito, my friend eh. O, magkape muna kayo. Babalik mo. Ay, sir, buti medyo konti na lang yung maganang pisngi nyo. Oo nga tayo, buti na lang nagpa-check up ka na. Tsaka effective din yung gamot na binigay ni Doc Ralph. Ay, baby, baka pwede sa atin yung gamot ni Sir? Eh, bakit naman natin iinimin yung gamot ni sir? Para mawala yung maganang pisngi natin. Ay, tama na. Pero alam mo, medyo halata pa yung maga, ha? Talaga? Sigurado ka ba? Okay na sa'yo magsalita ron sa eskwelahan? Kaya ko yan. At saka nagpagawa na ako ng deck kay Dani.
Para kahit papaano, mas maintindihan ako ng mga tao doon pag nagtatalita ako. Anong gawa mo? Masakit pag tinasangaan. Pitoy! Pitoy! Pupo kayo dito, Sir Patrick. Apo, dyan po. Ilataw po. Yung mga questions. Siya ba si Sir Patrick? Siya nga raw yan. Eh, paano mong nalamang siya yan? Aba, siya lang naman hindi mo ka-estudyante dito sa school, di ba? Sabagay. Sabi ko kasi, sige, ayusin niya mo. Kung bahala. Sige. Hi, sir! Hi! Miss, anong meron dito? Interview lang po. Interview? Apo. Pati pagkain. Para po sa inyo yan. Sa akin? Opo, simpleng merienda lang po pagkatapos ng interview. Sir Patrick, ready na po? Ready. Okay. Start na tayo, Trisha, ha? Mamaya na yung intro spill mo, okay? Okay, 5, 4, 3, 2, 1, action! Sir Patrick, diretsahan. Bakit ngayon maraming hindi na nanonood ng pelikula sa sinehan? Simple lang. Mahal yung ticket eh. Kaya ako, nanonood lang ako sa online eh. Mura na, mas komportable pa. Oh, asawa mo. Eh, sir, wala pa nga rin po. Kanina ko pa po tinatawagan. Pinasa kanya yung gamot ko eh. Kailangan ko uminom ng gamot bago mag-alas 4. At ngayon, makakasama natin ang isa sa mga kilalang tao pagdating sa pagnenegosyo. Let's welcome our guest speaker, Pepito Manaloto! Salamat sa pag-invite niyo sa akin dito sa symposium. Napakaganda ng topic na gusto niyo pag-usapan. Halos lahat kasi ng mga tao ngayon gumagamit na ng social media, online shopping apps at digital platforms, lalo na dito sa Pilipinas. Aray. Umaaray mga negosyante na hindi maka-adapt sa pagbabago. Pero hindi ibig sabihin nito, kailangan ng kalimutan yung traditional na paraan dahil who are our client? Hindi lang naman mga Gen Z o mga millennials. Marami pa rin ang naaabot ng traditional media. Masakit para sa lahat ang magbago at mag-adjust. Pero konting creativity lang naman talaga ang kailangan at wisdom. Wisdom! Para magkaroon ng malakas na impact sa tao ang negosyo. Impact, no? Yun ang mahalaga. Salamat po. Aray. Pero Sir Patrick, sa tingin niyo po, ano po ba dapat gawin para bumalik ang mga tao sa panonood ng pelikula sa sinehan? Hindi ko rin alam eh. Siguro, murahan yung pagbenta ng ticket. Tapos magbigay sila ng libreng hotdog. Hotdog? Masarap manood ng sine pag kumakain ka ng hotdog eh. Maraming salamat po sa inyong thought-provoking na mga sagot. At mamaya pag-uusapan naman natin ang TV at social media. We'll be right back with TV writer, Mr. Patrick Mendoza. Ay, generoso po. Po? Ano ho ulit? Hindi ako si Patrick Mendoza. Patrick Generoso. Excuse me? May nagturo sa akin. Dito raw yung Broadcom na mag-interview sa akin. Sino ho kayo, sir? I'm Patrick Mendoza. Ano pala yung hinahanap nyo eh? Pwede na kumain. Excuse lang. Ba't sumakit? Akala ko uminom ka ng gamot. Ano inumin ko? Hindi naman dumating asawa nito. Sir, pasensya na po talaga kasi hanggang ngayon tinetext ko po, hindi naman po sumasagot pa rin. Pero tayo, magaganda yung mga sinabi mo kanina kahit agad lang nasasaktan ka. Oo nga po. Ako rin dito, ang dami ko po natutunan. Uy, Clarissa, thank you talaga. Sinamahan mo ko doon. Wala eh. Galing mo talaga, Clarissa. Tara, gupag tayo. Walang ganyan. Baka gusto mataktan. Alam mo naman, hindi ka ganyan, Iba Lon. naman yun. Ikaw naman yung gusto niyo makakap na.
Doc, thank you ha. Buti sa'yo ako pumunta. Ang gaan pala ng kamay mo. Of course. You're welcome. Basta pag may naramdaman ka sa binunutan natin, magsabi ka lang sa akin agad. Okay, sige. Peter, my friend, nakipag-deal ka na pala kay Doc, hindi mo naman sinabihin ako. Pambihira kayo, isahan mo na naman ako eh. Would I do that to you? Talaga, hindi mo ako isahan. Hindi. Kung hindi mo ako isahan, sige. De, kami na lang ni Doc RFD ang mag-uusap. Teka. Paano naman ako? Tsaka muna. Sige. Benefit. Voucher. Yes. Okay na yun. Yes. Pwede. Bahala. Yes. Oh. May bibigay daw si Doc RFD sa'yo. Really? Of course. We're giving you an unlimited free extraction benefit. Wow! Ano po yun? Libre na raw yung bunot ng ngipin mo. Kaya nga ako sa'yo, para masulit mo, pabunot mo na lahat. What? Bakit? Ayaw mo ba? Bakit? Sinabi ko ba? Halika na po. Ang latang maingay, alam mong walang laman. Hindi sa lahat ng oras yung pinakamalakas na boses ang dapat nating pakinggan. Hindi kasi tayo sigurado kung may saysay yung sinasabi nila o baka nagsasalita at nag-iingay lang naman. Kapag may laman ang sinasabi ng isang tao, kahit pabulong, siguradong maririnig mo. At kahit na marami pang sumasabay ng pagsasalita, meron pa rin mga taong gustong marinig ang boses mo. At kahit malunod sa ingay ang buong mundo, kahit walang tenga, nagkakarinigan pa rin ang mga puso. Serrano, buti nakabalik kayo. Have a seat. Naalala ko, last time na nandito kayo, pareho tayong walang boses, di ba? Kumusta na yung boses mo ngayon? Yeah, okay na yung voice ko. So, ano pag may meetingan natin?